Sa mundong puno ng ilusyon, ingay, at ningning ng mga ilaw ng showbiz, may ilang kwento ng pag-ibig na lumalagpas sa harap ng kamera, tunay, matatag, at puno ng sakripisyo. Isa na rito ang kwento ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, o mas kilala ng lahat bilang Katniel. Sa mahigit isang dekada nilang pagsasama bilang magkasintahan at magka-love team, nasaksihan ng mga Pilipino kung paano umusbong ang isang simpleng pagkakaibigan tungo sa isang wagas na pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa mga kilig na eksena sa pelikula o teleserye, kundi tungkol din sa katapatan, pagtitiwala, at paninindigan sa isa't isa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ito ang kwento ng pag-ibig na tunay na kathang buhay, hindi kathang isip ang paglalakbay ng Katniel. Nagsimula ang lahat sa panahon ng kabataan nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla, mga panahong puno ng pangarap, kilig, at walang kasiguraduhan. Unang nagtagpo ang kanilang mga landas sa teleseryeng Growing Up noong 2011, kung saan pareho pa silang nagsisimula sa industriya. Si Catherine noon ay galing sa tagumpay ng Mara Clara, habang si Daniel ay anak ng aktres na si Carla Estrada at patuloy pa lamang pinapatunayan ang sarili. Sa unang pagkikita nila, hindi pa halata kung anong ugnayan ang mabubuo sa pagitan nila, ngunit sa bawat araw ng taping, unti-unti silang naging magkaibigan. Si Daniel ay palatawa, palabiro, at laging nagbibigay ng good vibes sa set, samantalang si Catherine ay mahinhin, tahimik, at may disiplina sa trabaho. Pero kahit magkaiba sila ng ugali, doon nagsimula ang isang koneksyon na tila hindi maipaliwanag ng kahit sino. Habang tumatagal ang proyekto, nagsimulang mapansin ng mga tao ang kakaibang chemistry nila sa kamera. Kapag magkasama sila, parang natural lang lahat, parang hindi umaarte. Ang mga ngiti nila sa isa't isa ay may halong hiya at tuwa, at sa likod ng kamera, maririnig mo ang mga tuksuhan ng staff na may something ang dalawang yan. Ngunit sa mga panahong iyon, parehong bata pa sila at mas pinili munang mag-concentrate sa kanilang karera. Hanggang sa dumating ang teleseryeng si Princess and kung saan muling pinagtambal ang dalawa at dito tuluyang umusbong ang tambalang Katniel na minahal ng buong bansa. Sa bawat eksena, kitang-kita ng mga manonood ang kakaibang koneksyon nila, na parang hindi umaarte kundi tunay na nararamdaman. Nang sumikat ng husto ang tambalang Katniel, nagsimula na rin silang magkaroon ng mga pelikula tulad ng Must Be, Love, She's Dating the Gangster, at Crazy Beautiful You. Sa bawat proyekto, tila nagiging mas malalim ang kanilang samahan. Sa mga interview, laging ipinagtatanggol ni Daniel si Catherine, at palaging sinasabi na si Catherine, siya ang tipo ng babaeng gusto mong ipagmalaki. Hindi siya nahihiyang ipakita sa publiko kung gaano niya pinahahalagahan ito. Samantala, si Catherine naman ay laging nagpapakita ng respeto at paghanga kay Daniel, sinasabing malaki ang naitutulong ng binata sa kanyang kumpiyansa at pagganap bilang aktres. Maraming beses na silang tinanong kung may relasyon ba talaga sila, ngunit sa loob ng maraming taon, tikom lang ang kanilang mga bibig. Para sa kanila, mas mahalagang protektahan ang kung anong meron sila kaysa ipagyabang ito. Pero kahit walang direktang pag-amin noon, alam ng lahat na may espesyal na ugnayan na namamagitan sa kanila. Lalo na nang dumating ang mga panahon ng mga concert ni Daniel kung saan lagi niyang sinasabi sa harap ng libo-libong tao, para sa iyo to, Catherine. At sa bawat ganitong sandali, sabay-sabay nakikiligin ang mga fans. Hindi na kailangang sabihin ng direkta, dahil ang kilos at titig nila sa isa't isa ay sapat na. Naging mas matatag ang tambalan nila sa pagdaan ng mga taon. Nagsama rin sila sa seryeng Be Got to Believe na naging malaking tagumpay sa telebisyon. Dito mas nakilala ang tambalan bilang simbolo ng kabataan, pag-ibig at pangarap. Sa likod ng mga kamera, may mga alitan din sila, mga tampuhan at pagkakaiba ng ugali, ngunit lagi nilang natutunan kung paano magpatawad at magbigay. Sa mga panahong iyon, sabay silang lumaki sa industriya, at sabay nilang naramdaman kung gaano kahirap maging sikat. Sa kabila ng mga intriga, hindi nila binitawan ang isa't isa. Habang mas tumatagal, mas naging seryoso si Daniel sa kanyang nararamdaman. Sa mga panayam, hindi na niya maitago kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Catherine. Lagi niyang binabanggit na si Catherine ang i-home niya, ang babaeng palaging nagpapakalma sa kanya. Sa isang concert niya sa Araneta, nagulat ang lahat nang sabihin niya sa entablado, matagal na kaming may relasyon. Hindi ko na kailangan pang itago. Siya talaga. Sa sandaling iyon, parang sabay na sumigaw ang buong Araneta sa tuwa. Si Catherine naman, bagaman mahiyain, halatang hindi maitago ang ngiti.
Sa wakas, ang matagal na nilang itinagong katotohanan ay nasabi na rin sa publiko. Ngunit tulad ng anumang kwento ng pag-ibig, dumaan din sila sa mga unos. May mga panahong iniugnay si Daniel sa ibang babae, at may mga pagkakataong pinagdududahan ang katatagan ng kanilang relasyon. Pero sa halip na gumawa ng iskandalo o magparinig online, nanatiling kalmado si Catherine. Sabi pa niya, kung may tiwala ka, hindi mo kailangang sumigaw para ipagtanggol ang sarili mo. Ang ganitong klase ng maturity ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong humanga ang mga tao sa kanila. Si Daniel naman ay patuloy na pinatunayan na karapat-dapat siya sa tiwala ni Catherine. Lagi niyang sinasabi, hindi ako perpekto pero alam ko kung anong meron kami at hindi ko iyon ipagpapalit. Sa kabila ng lahat, mas lalo pa silang sumikat at naging inspirasyon ng maraming kabataan. Sa pelikulang The House of Us, ipinakita nila ang isang mas totoo at mas malalim na pag-ibig, hindi puro kilig, kundi puno ng sakripisyo, pag-unawa at pagpili. Sa mga luha at sigaw nila sa pelikula, ramdam ng mga manonood na hindi lang sila umaarte, totoo ang emosyon. Para bang ibinuhos nila roon ang lahat ng pinagdaanan nila bilang magkasintahan sa totoong buhay. Pagkatapos ng lahat ng tagumpay at pagsubok, pinatunayan ni Catherine at Daniel na hindi kailangan ng perpektong relasyon para manatiling matibay. Ang kailangan ay respeto, tiwala, at kakayahang manatili sa gitna ng gulo. Hanggang ngayon, kahit may mga pagbabago sa kanilang karera at sa paligid nila, nananatiling simbolo sila ng isang pag-ibig na totoo, isang pag-ibig na hindi kailangang ipagmalaki sa salita, dahil nakikita na mismo sa kilos, sa tingin, at sa paraan ng kanilang pag-alaga sa isa't isa. Sa huli, ang kwento ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay patunay na sa kabila ng spotlight at kasikatan, may pag-ibig na kayang manatiling totoo, tahimik, at wagas, isang kathang pag-ibig na isinulat ng panahon at pinatunayan ng tadhana.